Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa Panginoon na tayo po ay iningatan dito sa nakaraang bagyo. Maraming salamat din sa mga kapatid na nanalangin. At tayo po ay biyayaan ng Panginoon at encourage sa kanyang mga salita ngayong umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay masusumpungan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Luke chapter 5, verses 17 hanggang 26. At dito po ay nagkaroon ng isang tagpo ng ang Panginoong Hesukristo, ang sabi po doon sa mga unang talata ng Luke chapter 5, ay nagpagaling ng isang ketongin at matapos na ito ay pagalingin ng Panginoon at malinis ang ketongin na ito, ay lumaganap ang kanyang katanyagan at nabalitaan ng mga tao kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya simula po noon, at sa maraming pagkakataon ay maraming mga tao ang nagkakalipumpunan o nagtitipon whenever they hear that Jesus is in a place. But the Bible also said na ang Panginoong Jesus ay naggugol ng kanyang mga panahon at pumupunta siya doon sa ilang na lugar at sa lugar na siya ay mag-isa lang at hindi sa umiiwas siya sa mga tao kung hindi nag-spend siya ng time with the Father. So, nung dumating po yung chapter 5 ng Luke, verse 15, ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus ay nagpunta sa Capernaum at mayroon dong ilang mga Pariseo na ang layunin ay itrap si Jesus. Kaya naroon sila hindi para makinig ng ebanghelyo ng kaligtasan ni Jesus, kung hindi para humanap ng mga pwede nilang maibutas upang kanilang masita ang Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu ng Panginoon, sabi ng verse 15, ay sumasa kay Jesus upang magpagaling ng mga karamdaman. Imagine ninyo yun. Binigyan ng emphasis mismo because Jesus was about to do a miracle, a spectacular miracle before the people. So, punong-puno yung bahay. Wala kang pwedeng paglagyan. Mula doon sa loob ng bahay, hanggang doon sa labas ay nagkakatipon ang napakaraming tao. Yun ang sabi ng Biblia. So, nang mabalitaan nila na nandun si Jesus, ang lahat ng mga tao ay nagpuntahan doon para makinig sa kanyang pangangaral at mamalas ang kanyang mga himala. Pero meron pong binanggit ang apostol na ito, si Saint Luke, ang sumulat na ito ng ebanghelyong ito, na 4 na magkakaibigan. Na instead of them, naisipin yung kanilang mga sarili para marinig at makita ang mga salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, naalala nila ang kanilang kaibigan na paralitiko. Imagine niyo itong 4 friends na to, went out of their way in order for their friends to find Jesus and yung kanyang pangangailangan ay mailapit nila ang kaibigan nilang ito at matugon ang kanyang pangangailangan dun sa oras na yon. Imagine niyo yun. So napakaganda po na itong pag-aaralan natin ngayon kasi lalo na ngayong panahon ng pandemya, marami mga tao ang iniintindi lang ang kanilang sariling kapakanan. Likas po sa tao yun eh. Kaya kung babasahin ninyo yung mga post dito sa mga Facebook, ang puro laman ay yung mga hinaing ng tao doon sa inaantay na ayuda, yung second tranche, na kanilang pinagsasalitaan ng hindi maganda ang gobyerno, ang mga barangay officers, ang mayor, dahilan sa ang feeling ng mga tao ay pinipigil ang pagbibigay ng perang ito para sa kanila at nagkakaroon ng ibang mga anomalya, yan ang kanilang bintang. Bakit? Dahil ang gusto ng tao, mauna siya, ang gusto ng tao, lahat ng pabor makuha niya para sa kanya lang. At natural yung mga tao na nandun. Some of them are hungry to know the Lord. And some of them are just there to test the Lord. Pero itong 4 na magkakaibigan na to, hilgit sa kanilang sarili ang tinignan nila. Kung hindi yung kaibigan nila na hindi nakakatayo, hindi nakakagalaw, alam nilang may pangangailangan, alam nilang si Jesus lang ang katugunan,
ang kanilang suliranin ay mailapit ito sa Panginoon. Kaya pumunta sila doon, binuhat ng 4 na magkakaibigan na ito, ang lalaking ito, at ang sabi pagdating nila doon ay punong-puno ang bahay hanggang sa labas. Wala silang pwedeng pasukan. So minsan ganun tayo sa ating mga problema. Merong mga oposisyon, merong mga imposibilidad. Nakakaranas tayo ng mga kalagayan na gusto nating ilapit ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon, pero merong mga oppositions, may mga pangyayari na parang bumabalakid at humaharang. Merong mga impossibilities, mga bagay na nagiging hadlang para magawa natin yon. Mga kapatid, ang 4 na magkakaibigan na ito ay hindi naantala ng lahat ng nakita nilang nakaharang. Hindi sila pwedeng dumaan doon sa bintana, sa pintuan, puno. Hindi sila pwedeng dumaan sa bintana. Okay? Ang ginawa nila, nakakita sila ng hagdan, umakyat sila doon, at pagdating nila sa bubong, binakbak nila yung bubong. At ang sabi ng Biblia, inihugos nila ang kanilang kaibigan doon sa may paanan ni Jesus. Pero ito po ang ating talata ngayong umaga na gusto kong bigyan natin ng pansin. Ang sabi po ng chapter 5 verse 20 ng aklat ni Luke. When Jesus saw their faith, He said, doon sa taong paralitiko, "Friend, your sins are forgiven." Imagine ninyo yun. Ito yung taong may pangangailangan, pero ang sabi ng Biblia, at nang makita ni Jesus ang pananampalataya ng 4 na ito na nandun sa bubong. Ang sabi ng Panginoon doon sa lalaking may pangangailangan, "Kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." At nang marinig ito, noong mga Pariseyo na nandoon, nag-usap-usap sila at sinabi, "Sino ito? At bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Gayong ang Diyos lang ang mayroong karapatan na magpatawad ng kasalanan." At ang sabi ng banal na kasulatan, dahil natatanto ng Panginoon ang laman ng kanilang mga isipan, sila po ay pinagwikaan ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, alin ba ang mas madaling sabihin? Ang sabihin sa taong ito na pinatawad niya ang kanyang kasalanan, o ang sabihin sa kanya na tumindig ka at magbangon? Datapwat upang maniwala kayo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa upang magpatawad ng kasalanan. Ang sabi niya doon sa paralitiko, bumangon ka, buhatin mo ang iyong bed, ang iyong higaan, at ikaw ay tumayo. So yun po ang nangyari, sabi ng Panginoon. Bumangon ang lalaking ito at tumayo, at ang lahat sa kanila ay namangha. Pero ang gusto ko pong tingnan natin dito ay merong nakaagaw ng atensyon ng Panginoong Hesus kung bakit ang kanyang kapangyarihan ng paghihimala at kagalingan ay dumaloy upang matagpo ang pangangailangan ng lalaking paralitiko. Sabi po ng Biblia, when Jesus saw their faith. So there is a kind of faith that grabs the attention of God. Merong pananampalataya na umaagaw ng atensyon ng Panginoon. Imagine ninyo. No? Instead na makita ng Panginoon at makilos siya sa pangangailangan ng lalaking ito, dahil kahabag-habag siya eh. Paralitiko siya, wala siyang pwedeng gawin para sa kanya sarili. Alam po ninyo, he is very dependent on other people. But the faith that grabs the attention of the Lord is the faith of these 4 people who wanted their friend to come at madala nila sa paanan ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong panahon ng pandemya, ang mga tao po ngayon ay nakakaranas ng 3 uri ng crisis. Unang-una po, physical crisis. Yung physical crisis, sa buong mundo po ay meron ng mahigit 5 milyon na-infect ng COVID-19. Dito po sa Pilipinas, paakyat na tayo ng 400,000. Sa buong mundo po ay meron ng mahigit na 1 milyon ang namatay. Sa Pilipinas po, mahigit na pong 30,000 ang namatay.
Maraming tao ang balot ng pangamba, balot ng pagkatakot. Bakit? Dahilan sa lahat ng tao ay hindi nakikita itong kalaban. And the first crisis that we are undergoing is the health crisis. Number 2, mayroong financial or material crisis na dinadaanan. 8 milyon ang nawalan ng trabaho sa buong Pilipinas. At ang karamihan sa mga trabaho na yun, hindi na babalik. Not in the soonest time. Paano babalik itong turismo? Paano babalik itong nagtatrabaho sa entertainment? Mabuti nga, nakakapasada na ang mga jeepney drivers ngayon. Pero napakarami po ang nagugutom. Kaya maraming humihiyaw ng tulong. Marami ang nawalan ng trabaho at walang pera. Yan po yung totoo. At ikatlo po ay nag-undergo ang maraming tao ngayon ng emotional crisis. Financial, physical, and emotional. Yun pong emotional problem or yung health, mental health ng tao dapat nating ingatan. Dahil ang pagdadaanan naman natin ng mga rami dito ay depression. Marami pong nangangailangan ng tulong sa panahon ngayon at marami po ang kagaya ng paralitikong ito na walang magagawa para sa kanilang mga sarili. Ang tanong po, meron po ba na nakikinig ngayong araw na ito na pwedeng kumatawan dun sa isa sa 4 na magkakaibigan na handang ilapit sa Panginoon? Handang tawirin ang lahat ng mga balakid at imposibilidad. Handang bumakbak ng bubong para ang lalaking ito na nangangailangan ay mailapit nila sa Panginoon. Yan po ang tanong. The faith that catches the attention of God. Bago po tayo tumungo dun sa uri ng pananampalataya na yon, gusto ko pang pansinin natin yung 4 na magkakaibigan. What made them unique? And what made them catch the attention of the Lord? Aside dun sa pag-aaralan natin faith, gusto kong pangalanan natin sila. No? Yung unang kaibigan, tawagin nating compassion. Kahabagan. Yung pangalawang kaibigan, tawagin nating courage. Katapangan. At yung pangatlo, tawagin nating cooperation. Pagkakaisa. At yung pang-4, tawagin nating creativity. Maparaan, kaparaanan. Alam po ninyo, itong 4 na magkakaibigan na to, kumilos sila bilang isang lalaki, bilang isang kaisipan, isang layunin, meron silang unity. And the only reason that drove them is not their personal reasons. Kung hindi yung ninanasan nila na ang kaibigan nila ay malapit nila sa Panginoon. Puno sila ng pagmamahal, puno sila ng katapangan, puno sila ng pagkakaisa, at puno sila ng pamamaraan. Lahat ng bagay tatawirin. Walang imposible dun sa tao na meron na gusto talaga. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So this is the kind of faith that grabs the attention of God. At ito hinahanap ng Panginoon sa akin. Ito ang hinahanap ng Panginoon sa iyo. Dahil napakaraming pangangailangan, pero kailangan ng mga tao na merong ganitong uri ng pananampalataya upang mailapit natin ang mga nangangailangan sa paanan ng Panginoon. Unang-una po, we need a faith that initiates. Kailangan merong magsisimula. Kailangan merong nakalaan at merong gusto na gumawa. Wala pong mangyayari kung puro excuses. Marami po mga tao nagsasabi, ay nako, sige marami na naman tumulong, marami na naman gumawa. So, libre na siya. Hindi po ganon. Excuses aren't reasons. We are challenged by God to initiate. Find the need and fill that need. Ano po yung nakikita natin pag meron tayong namalas na pangangailangan sa ibang tao? Tayo ba ay kasama lang dun sa nagsasabing, ay, kawawa naman siya. Ganun lang ba tayo? At pagkatapos, wala na tayong ginawa. Isa ba tayo doon sa dalawa na dumaan doon sa taong na tinutukoy ng Panginoon sa kwento ng Good Samaritan? And who is my neighbor? Yan ang sabi ng Pariseo. At yung Pariseo ay umiwas, yung Levita ay umiwas. They saw the problem, but they excused themselves
themselves from the problem. We need somebody who will initiate. Kailangan nila magsisimula. Siguro isa sa 4 na magkakaibigan na to. Sabihin natin si Compassion. Punong-puno siya ng pagmamahal para doon sa kaibigan nila. No? So this drove him para pilitin niya, i-convince niya yung iba, halik kayo. No? Kawawa yung kaibigan natin. Dalhin natin siya ang Panginoon ang katugunan. Minsan may mga ganun tao na kahit na ano pa yung imposibilidad, pagka siya ang nagsimula, ang makikita mo mangyayari po. This person has that faith that initiates. Okay? Hindi na nagpapabukas. Alam ba ninyo ang first definition ng faith? Sabi ng Hebrews chapter 11, now faith is. What is faith? Faith is now. Yun po ang unang-unang kahulugan. Hindi na nagpapabukas. Ngayon ang pananampalataya. Ngayon ang araw. Okay? Pag meron tayong nakitang pangangailangan, humanap tayo ng magagawa natin para tagpuin yung pangangailangan na yun. Mga kapatid, napakarami po ng nangangailangan ngayong panahon na ito. No, just to make the person feel na mayroong pag-asa, na mayroong nagmamahal sa kanya, na mayroong nakakaalala, may Diyos na kayang baguhin ang kanyang buhay. Yun po ang kailangan, a message of hope. We have to have that faith that initiates. Number 2, kalawa po, nang dumating yung 4 na magkakaibigan doon, nakita nila yung bubong, no, yung pintuan, puno. Yung bintana, sarado. Pero, ang sabi ng Biblia, hindi sila natinag. We need a faith that persists. Isang pananampalatayang nagpapatuloy, nagpupumilit. Minsan nakailangan ang faith makulit. Okay? Sa Biblia, mayroong isang babae na katok ng katok doon sa judge. Okay? Sabi ng Biblia, hindi siya tumigil. Patuloy siyang kumatok. Hindi siya tumitigil, hindi siya naantala. Ano man negative thought, ano bang mga bagay na umahadlang ay hindi siya naantala. No? Tawagin natin yung pangalawa, no? Yung courage. Meron siyang katapangan. Meron siyang pagsusumikap, meron siyang pagpilit, hindi siya mapipigil ng sino man. Meron pong magiging discouragement kasi. Lahat ng bagay na gagawin natin may oposisyon. Pero kung tiyak tayo na ito ang kalooban ng Panginoon at ang Panginoon ay kasama natin sa pagtugis ng kaloobang ito, huwag tayong hihinto. Ang sabi nga nung isang author, I will persist until I succeed. We need somebody. Faith is persistent. Tandaan niyo po yun. Ang pananampalataya ay patuloy na nagpupursigi, nagsusumikap. Ang kapatid, itong 4 na magkaibigan na to, hindi natigil. Bakit? Yung isa ay matapang eh. Naku, bakbakin natin yung bubong. Sa bubong natin idaan yan. Hindi siya tumitigil. Lagi siya meron nakikita na pwedeng gawin para ma-accomplish lang na yung tao, yung kanyang pangangailangan matagpo nung mismong kasagutan sa pangangailangan, which is God. And number 3, we need a faith that justifies. Isang pananampalataya na umaaring ganap. Sobrang pagmamahal at pangunawa doon sa taong nangangailangan. Minsan kasi tingnan nyo, nangyayari sa atin, ang nakikita lang natin yung kahinaan, yung kakulangan, pasaway kasi yan, matigas kasi ulo niyan eh. Minsan walang nagmamalasakit, walang umaabot. Pero itong taong to, hindi niya nakita yung kahinaan na balakid lang ito, pabigat lang sa amin ito. No? Kung ako pupunta doon na mag-isa, makakarinig ako, mabibless ako. Ganun lang ang tao eh. Gusto niya siya lang mabless. But the real reason why God blesses us is for us to be an instrument of blessing to others. Kaya tayo pagpapalain kasi gagamitin tayo ng Panginoon para mapagpala yung iba. Sa justification, we have to see other people na inari ding ganap, kaparehas natin. Merong kahinaan, pero sa biyaya ng Panginoon, nabubuhay ang lahat. Number 4, we need a faith that obeys. Isang pananampalataya na sumusunod. Okay, walang dahilan
Okay? Walang mag-e-excuse ng sarili niya. Susunod. Dahil ang utos ng Panginoon, mismong si Jesus, ang sabi niya, ako'y naparito para hanapin at iligtas yung nawawala. Merong mga leaders minsan, ang katwiran, pag nawala yung kanilang mga disciple, babalik din yan. Hindi ko katwiran ng Panginoon yun. Katwiran ng demonyo yun eh. You see? Sabi ng Bible, the thief comes not but for to steal, to kill, and to destroy. Pero si Jesus naparito para hanapin. Dapat hinahanap. Dapat sumusunod. Dapat hindi humihinto. Isang pananampalataya na sumusunod. Binakbak yung bubong. At nang kanilang maihugos yung kanilang kaibigan doon, yung kaibigan nila na kilala si Jesus, natagpo ang pangangailangan. At ako naniniwala itong lalaking ito, matapos siyang tumayo at buhatin ang kanyang higaan, naniniwala ako, naging tagasunod siya na matapat ng Panginoon. Alam nyo, sabi ng Panginoon doon sa isang babae na makasalanan, pagkatapos siyang linisin ng Panginoon sa kanyang karumihan, sabi ng Panginoon, to him that is forgiven much, loves much. Ano po ang pumipigil sa atin para tayo ay maglapit ng nangangailangan para sa paanan ng Panginoon? What is our excuse? Ano po ang maaari nating gawin? Do we have the compassion? Do we have the creativity? Do we have the courage para gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin? Kailangan po merong cooperation. Magkaisa tayo. Mga kapatid, pagpapalain ng Panginoon ng maraming tao. Pero pagpapalain ng Panginoon, sila, through you and through me. Ilaan natin ang ating mga buhay sa Panginoon. At babaguhin ng Diyos ang buhay ng maraming tao dahil merong mga kaibigan na nagmahal ng lubos, na matapang, na nagkaisa, na gumawa ng paraan para ilapit ang iba sa paanan ni Jesus. Si Kristo lang po ang katugunan nila. Lumapit tayo sa ilaan natin ang ating mga. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Kasi napakahirap ng buhay ngayon sa buong mundo. Marami pong pangangailangan, marami pong naliligaw, nangangailangan sa iyo. Buksan mo ang aming mga mata. Buksan mo ang aming mga puso para mailapit sa amin ang puso ng mga kaluluwang ito upang magkaroon kami ng sapat na pagmamahal at malasakit dahil kailangan ng mga kaluluwang ito ay ito. Gamitin mo kami, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pero tulungan mo kami na mailapit sila sa iyo. Bigyan mo kami ng pagmamahal, bigyan mo kami ng katapangan, bigyan mo kami ng pagkakaisa, at bigyan mo kami ng pamamaraan paano namin matatagpo ang mga taong ito. And when you see our feet, heal these souls. Bring wholeness to their lives. Pagpalain mo po sa iyo. Maraming salamat po. Ikaw po ang tumugon sa bawat isa na nakikinig ngayong araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Saan man sila naroon, punuin mo po ang kanilang buhay. At gamitin mo silang instrumento para tagpuin ang mga buhay ng mga nangangailangan. Salamat sa inyo, Panginoon. We give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. God bless you.